Napaka-obvious pala na ang Holland ay galing sa salitang hole in. Ngayon ko lang din nalaman. Pero alam mo kung paano laruin? Hindi po. Nakakalungkot lang isipin. Halos lahat ng bata ngayon di alam ang larong Holland. Siguro dahil nag-iba na ang takbo ng panahon. Gadgets at computer na ang uso ngayon. Ang sarap lang balikan nung nakaraan. Yung pakiramdam na halos panatalo ka na, iba yung kaba. At yung pakiramdam na panalo ka, parang panalo ka na rin sa loto. Ito yung mga na-research ko. Ang Holland pala ay nag-i-exist na libu-libong taon na ang nakakalipas. Simula Ancient Egypt, Imperyo ng Romano, hanggang sa glassmaker sa Germany, hanggang sa makarating na ito sa Pilipinas, especially sa mga bata at sa mga kabataan noong 90s. Ito, ang secret history ng Holland. Simulan natin sa Ancient Egypt. Ang mga archaeologists ay may nahukay na maliliit na bilog na bato sa mga libingan ng Pharaoh na parang mga marbles. Gawa siya sa clay o mga buto na ginugis na bilog. Sa ancient Greece naman at sa Rome, meron silang kasabihan na relinqueres noces. Hindi ko alam kung na-pronounce ko ito ng tama. Pero ang ibig sabihin nito is to put childish things away. Sabi ng mga historians, kasama na rin daw dito ang paglalaro ng marble. Kasi natagpuan din ng mga archaeologists na meron silang nilalarong Holland pero gawa sa nuts o mga buto o mga stones na ginawang bilog. Noong Middle Ages, around 9th century, sumikat ang marble sa buong Europa. Noong time na yon, ang Venice ay sobrang sikat sa paggawa ng mga glass. Kaya sabi ng mga historian, malamang marunong din sila gumawa ng mga spherical shape na glass. At noong 19th century, ang paggawa ng marble ay nadomina ng mga German glassmaker. At sila ang naging hari sa paggawa ng handmade na marble. This is a marble shop, where marbling is a very serious business. Pero bago magkaroon ng glass marble o Holland, pag-usapan muna natin yung agate stone. Agate stone. Medyo weird yung shape niya pero manood kayo sa YouTube, makikita nyo kung ano yung itsura talaga ng agate stone. A cryptocrystalline form of quartz known for its distinctive banded or layered appearance with alternating colors and patterns. Forms in activity in volcanic or sedimentary rocks. Wait. Hindi ako nandito para i-explain kung paano nabubuo itong agate stones. Ang agate stones ay isang semi-precious stones at hindi lang to basta isang laruan. Isa rin ito ang collectible item at isa rin itong status symbol. Kaya kung isa ka sa mga serious player, ang dapat na nasa iyo is agate stones. Ang agate stone at ang marble ay sobrang popular noong 1503. At sa sobrang popular nito ay kinailangan iban ng mga bata sa paglalaro ng marble sa streets ng Nuremberg, Germany. At na-immortalize pa ito sa sikat na painting ni Peter Bruegel na titled Children's Games noong 1560. Fast forward in 1840s, merong isang nagngangalang Elias Grainer, isang glass blower. Meron silang family business na glass making. At sa panahong ito, sikat pa rin ang agates at marble. Pero yung mga glass marble ay bibihira at napaka-rare. Kaya may mga kaibigan sila na nagsabi sa kanila, "Bro, parang kaya mong gumawa ng marble pero gawa sa glass." At si Elias ay nagkaroon ng revolutionary idea.
at naimbento niya ang isang special tool. Parang gunting na kayang gumupit ng molten glass at kayang shape sa perfectong spherical shape. At nag-file pa siya ng patent para sa tool na ito. At nagbago ang lahat dahil sa inbensyon ni Greiner na marble scissor. Naging posibleng mag-mass produce ng Holland ng mas mabilis at sa murang halaga. At hindi lang basta glass marble, kaya niya pang maglagay ng design sa loob ng mga Holland. World War I. Maraming German marble mill ang nahirapan. Ang Amerika ay patuloy na nagiging makapangyarihan sa industriya ng manufacturing. Nakita nila ang ginagawa ng Germany. Sabi nila, we can make that but faster and more. Kaya dito na pumasok si Martin Frederick, isang immigrant sa Akron, Ohio. Siya ay nagpatent ng isang machine na kaya mag-produce ng millions na Holland. Ang Akron, Ohio, ang parehong lugar na magiging rubber capital ay unang naging marble capital of the world. Sila ay nakakapag-produce ng millions of marbles a day. Iba't ibang klase. Merong slugs, swirl, opaques. Ito ang golden age of marble sa Amerika. At nagkaroon nga ng National Marble Tournament na nangyayari pa rin hanggang ngayon. This may not have been the most exciting thing on the boardwalk this summer, but in the world of marbles, And there it is. He picks up a stick. it's like the freaking Super Bowl. That's how champions. Pero hindi dyan natatapos ang kwento. Kasi pagkatapos ng World War II, mayroong panibagong player na pumasok sa game. Yan ang Japan. At ito na yon, mga iconic na design ng mga Holland. At madalas tinatawag din itong cat's eye. Kasi nga parang mata ng pusa. Naging sikat din ito sa global market. Ang Holland ay naging mura at accessible. Kaya nakarating ito sa Pilipinas. At dito, nakabuo tayo ng sarili nating rules sa paglalaro. Hindi lang basta laruan ang Holland. Isa itong kultura ng mga Pilipino. Naging parte ng pagkabata natin. Kaya next time na makakita ka ng Holland, tandaan mo, hindi lang yan basta isang Holland, parte yan ng kasaysayan ng mundo at parte yan ng sarili nating kwento.